Yan mga boss, welcome back. At ito, may gagawin tayong Sakura 733. Yan. Nabubulol na naman si Basic Bob. Bali na chat ko na yung may-ari nito. Sabi ko buksan ko muna din, babalitaan ko yung may-ari. Buksan natin mga boss, tika lang. Ayan mga boss, bali kulang na yung mga screw. Tingnan natin sa likod. Tsaka wala siyang kasamang cord. Walang kasamang AC cord. Ika lang, i-ano nga natin to, ilagay ko lang to ano. Buksan muna natin to mga boss. Set up ko lang yung camera. Diyan lang muna yung camera. Diyan. Ano yun muna natin to, buksan natin. Alamin natin kung ano, wala kasing kasamang cord eh. Alamin natin kung anong sitwasyon ito. Babalitaan ko pa yung may-ari. Ganda ng effector look nyo, kaya lang makalawang na. Yan. Para malaman natin kung anong gagawin. Hindi ko na tinisting mga boss kasi wala nga siyang cord. Yan, lost na din yung ano. Yun ang problema minsan sa mga amplifier kapag nakailang kalas na. Yan. Kulang-kulang na tornilyo o kaya lost thread na. Ayan, ayan. Ano ba nangyari dito? Naku po. Naku po. Naku po. Kalas-kalas na pala to. Mga boss. Wala na, tanggal na yung ano, tanggal na to. Tapos wala bang kinalawang? Meron siyang kinalawang. Ayan o. So tika lang, ano ko muna yung may-ari nito. Capacitor niya dalawa, bloated na. Fuse nya hindi naman sabog. Kaya lang, ano ba to? Kala ko pumutok yung transistor. Dalawang ba yun o hindi? So parang ano to, kailangan siguro ito overhaul. Hindi ko alam kung may tama yung ano. Kausapin ko nga muna yung may-ari. Okay mga boss, so umaga na ngayon. Nag-usap na kami kagabi ng may-ari at nabigyan na tayo ng go signal. At ako na daw ang bahala dito. So ano bang unang gagawin natin? Siyempre kalasin muna natin lahat mga boss. Yan, kalasin muna natin. Then after nyan, tawag dito, simulan natin hugasan. Pero tingnan muna natin yung sitwasyon ng mga board. In-offer ko din pala, sabi ko, kung gusto niya palitan lang natin mga pihitan para sure ball na babalik sa dati yung tunog. At sabi niya ako nang bahala. At yun na nga mga boss, saglit lang kakalasin ko muna to. Yan. So cut na natin dyan. Then pag nakalas na ipapakita natin. Yan, nabuksan na natin yung ano, tinanggal na natin yung screw. Medyo may mga signs of repair tulad nito. Ginamper na yung ano, effector. Tapos yung dito nagdikit na ata oh. Yan, ayan oh. Yan yung mga nagalaw na hanggang doon. Yan yung mga gagawin natin mga boss. Ayusin natin yan, i-double check natin yung mga pyesa dyan. Then update ko kayo. So dito kakalasin ko din tong harapan.
Okay, ayan mga boss, nakalas na natin tong mga pihitan sa harapan. Susunod natin yung so ito yung mga pihitan. Ayan. Ang napalitan lang dito ay isa lang. So ito yung gusto ng ibang technician na ang papalitan ay isa lang. Kung ano lang yung ano. Yung iba, bahala na kung ano. So hindi tayo ganun magtrabaho mga boss at pinagpaalam naman natin sa may-ari ito para mas mainam na palitan lahat para sigurado. Sa mga viewers ko dyan na nakapagpagawa niya, malamang alam nyo na yung sitwasyon natin o ano yung setup natin dito. So pinapalitan natin lahat yan para wala nang agam-agam. Kumbaga, kung magpapagawa ka, isang gastusan na lang. Yan. Papalit tayo dito ng mga potentiometer, tatanggalin lang natin yan. Dito ganon din. Ito naman yung sa tone nya. Yan. Okay. So dito naman sa tone ang nakadirekta na yung ano nito, wire. Yung sa supply ata to eh. Tama yung sa supply ito. Tapos ito para saan to? Tatlong to. Ito yung ito yung ano. Ito yung papunta na doon. Tapos itong isa naman papunta dito. So gawa na lang natin ang paraan yan, pati itong ano, yung input nya yan. Nakatap na lang dito. Parang mali ata ito mga boss mic at saka audio, ayan. So tingnan na lang natin kung anong naging problema. So papalit ito, napalitan hindi pa ba? Mukhang napalitan na napalitan na ata. Ito mahaba na Yung dati kasi nito ganito maiksi. Yan, tatanggalin natin to. Yung mga ano, tatanggalin natin yung mga pihitan lahat. Lilinisan natin tong board. Then ang mga i-check natin dito ay ito naka-bypass na rin So pwede na yan, naka-bypass na. Yung mga ano na lang, yung mga katulad nito. So tingnan natin kung anong magagawa natin dito, kung malalagyan natin ng connector o wala. Yan ang aayusin natin. Tsaka yung switch, isa nagluloko yan, kaya kailangan palitan na lang natin. Yun lang mga boss. May ano naman to may number naman to o kaya may pattern to Ay wala, hindi katulad sa DB Audio, mayroong ano So kahit balik-baliktaran okay lang din. Yun lang, ito na yung mga pinagkalasan natin na ano. Ilagay na lang natin dito yung ano, para hindi mawala. So kailangan may lagayan din ng mga ano para hindi mawala. Kalasin natin yung relay, then after nyan potentiometer, then hugasan natin. Okay mga boss, so nakalasan natin yung mga potentiometer. Papalitan kasi natin to para ano, para sigurado. Itong ano naman, lilinisan na lang natin. At ito na yung kinalas na natin yung mga ano, ready na yan. Ngayon, titingnan natin itong capacitor kung uubra pa ba o hindi na. So patong natin dito. Ay, silaw. I-check natin isa-isa kung pasok pa yung ano niya, capacitance niya, kung 10 microfarad pa. Okay, muna natin. Magti-tester tayo isa-isa para malaman natin kung pwede pa. Antayin lang natin lumabas yung resulta. Okay. So 10.65 mF o millifarad. So katumbas niyan sa ano, sa microfarad ay 10,000.65. So 10,065 microfarad yan. Okay, pwede pa. Yung isa naman ang i-try natin. Maganda din may capacitor tester para ano, reading. Okay. Ayan. So pwede pa, 10.33 mF naman. So nasa 10,000 microfarad pa. Yung ESR ano niya
0.06 ohms. Yan. So okay pa to mga boss. Ibabalik natin yan at hindi natin papalitan. Okay pa yung capacitor. Sa mga potentiometer naman, hindi naman kailangan na gayahin nyo yung sa akin na palitan. Pwede naman hindi. Pwede naman. Pero ito sa akin kasi kailangan ma-assure natin na tatagal. Kaya papalitan natin. Tulad nito, ito mga bagong palito. Pero pag tinisir mo yan, tignan nga natin kung mayroon pang ano to. So konti na lang din yung reading niya. Tika lang, tinisir ko naman baka mahina na. Okay. So compare natin dyan. So may nare-reading pa to kahit pa paano. Pero hindi na siya sagad. Tingnan natin to mga luma. Wala na. Mga katulad nito wala na. Wala na. Kahit anong pihit mo, wala na. So mga ganito sira na. Tama naman yung sabi ng iba na hindi naman lahat sira yan. Pero kung gusto niyo ng magandang serbisyo, kung sa customer kailangan palitan nyo. Lalo na kung may pambayad naman ng customer. Pero kung sa sarili nyo lang, kung sa inyo lang magdi-DIY kayo, sarili nyong amplifier, pwede namang hindi nyo napalitan. Pero hindi nyo makakuha yung quality ng tunog nung bago pa. Kasi may ano yan, may relation yan dito sa carbon. So pag hindi din maganda ang function ng mga carbon, ayan o. So halos wala na siya mga boss, hindi na ano. Ito medyo bagong palito. Malamang ito kahit pa paano may bago. O ito meron pa. Kumpara nga natin itong isa, mas malakas ito isa ano. So sa kabila naman, o yung mga bagong kabit o itong latest, hindi naman sabi bago, itong huli mga nilagay kahit pa paano gumagana pa. Pero ang goal natin dyan, palitan lahat para sabay-sabay silang ano, sabay-sabay silang tatagal. Kasi mamaya nagpalit tayo ng iba na may sira lang, tapos masira din to agad, edi doble kalas naman para isang kalasan lang din. At willing naman magbayad yung may-ari, may panggastos naman. Oo mga boss, magastos talaga pag ito, pagpalit lahat sa totoo lang. So karamihan sa ano, tinister ko na isa-isa yan, yung tinister ko na isa-isa itong mga potentiometer. At napansin ko nga dyan, majority sa potentiometer dito ay puro sila na open. Yung mga gumagana lang dito ay itong mga iilan na huling napalitan, yung mga mas mahaba. Pero dahil gusto natin uniform, papalitan natin lahat yan. Kasi majority naman sa nanditong parts ay sira na. Yun lang at huhugasan ko muna to. Then ibibilad natin sa araw. Okay mga boss, so dito naman sa board, kaya inuhugasan natin to para malinis. Malinis natin yung board. Matanggal yung mga dumi na kumapit na hindi kayang tanggalin kapag tuyo. So binababad natin sa tubig na may sabon para lumambot muna yung mga tumigas na dito na likabok, para kahit papano malinis natin at ma-refresh. Saka ma-prevent na din yung ano, pagdami ng dumi, at saka yung mga pakalawang pa lang na pyesa matatanggal na sa paglinis natin ng ano. Yan.
Ayan mga boss, pagkatapos natin laban, siyempre matik yan. Ibibilad natin para matuyo. Yan. Ayan, kita nyo, basang-basa pa oh. So, ang tips ko lang sa inyo mga boss, kapag maglalaba kayo, kailangan magandang panahon, yung tirik na tirik yung araw. Tulad yan oh. So, maganda yung sikat ng araw, maya-maya nito tuyo na to. Ayan. So, binibilad natin dyan. Patuyuin natin yan, tapos mamaya balik. 2 oras ko lang tong binilad. Kita yung anino ko. So, ayos na. Tuyong-tuyo na siya oh. 2 oras, maganda kasi yung araw ngayon, hindi umulan. Ayan. So, ipasok na natin to para ano, para manano natin. Tuyong-tuyo na siya. Saka makintab na yung board. Ayan. Kukunin ko na muna to. So, ayan mga boss, update tayo. Bali, tapos na natin to malabhan. Ano na natin, napatuyo na. Maganda ngayon ang panahon kasi ang bilis matuyo ng board. 2 oras ko lang binilad, tuyong-tuyo agad at maganda yung resulta. Medyo happy ako sa ano kasi na naging malinis na siya. Yan. At napansin ko dito, wala namang kinalawang yung mga board sa harapan. Okay naman. So, iripasuhin na lang natin yung board dito kung ano nangyari. Dito, okay naman. Ay, ito. Ito bloated na. Papalitan natin to kasi lobo na oh. Yan, papalitan natin yan. Saan ba to? Sa may eco. Yan. Tapos siyempre yung mga hinang dyan, double check din natin yan mamaya kung kumusta. Yan. So ito tatandaan natin, may nag-bloated na capacitor. Kailangan mapalitan yan. 2.250. Ayan. Okay. So far ano, masaya ako sa result. Maganda yung pakalinis ko at saka maganda yung panahon. Tapos itong mga switch, i-double check na lang natin to mamaya kung okay pa, kung functioning pa siya. Then itong mga wiring dito, aalamin natin kung gaano kahabang kailangan. Magpapalit tayo ng wiring ng iba. So katulad nito, siguro kung may mahanap ako na mahaba na may kasamang ano, para maibalik natin doon sa ano. Ito na kaya ang ano eh. Ito na yung ano eh. Ito na ata yung out. Ayan oh. May nakalagay out to amp. So papunta yan dito. Hanapan natin ng ano. Tsaka yung effector. Tatanggalin natin tong effector loop po. Ayusin natin yan. Yung pan natin okay na rin na. Tanggal na yung adumi. Yan. So happy. Masaya ako sa naging resulta kasi maganda. Malinis oh. Yung tab ng board. So mag-prepare muna ako ng mga potentiometer. Kakabitan muna natin ng potentiometer tong ano.
na tayo magkabit ng potentiometer. Ngayon itong mga switch naman yung ititest natin kung okay pa yung contact. So nakadikit naman siya. Okay pa to. Itong sa ano, okay naman. So okay tong isa. Ay naipit pala. Naipit pala yung ano, itong isa. Okay. Ayos. Last yung sa input selector. Okay, ayos. Ayos pa, yung mga wiring na lang yung aayusin natin dito mga boss. Nga pala yung ano, ito sagit na naman. Papalit tayo ng capacitor pala dito. So yun lang, maghanap muna ako ng capacitor at saka wire. Okay mga boss, so dito na tayo sa main board. Ang gagawin lang naman natin dito ay double check natin itong mga pyesa kung may mga kinalawang. Isa-isahin ko yan, parang gagawin ko ganito. Sasample ko na. So hindi ko na kasi i-video ng ano, gawa ng susuriin ko isa-isa yan. Yan, titingnan natin. Ayan. Tingnan natin yung mga pyesa. Kung may mga sinyalis ng kalawang, gaganunin natin yan mga boss. Kaya lang dahan-dahan kung gagawin yan, para hindi na tayo magtagal yan. Papakita ko lang sa inyo mamaya kung may napalitan tayong kinalawang. Kumbaga ano, super parang wala naman ako napansin dito na kinalawang talaga. Tingnan natin yung paa. Okay naman. Ayan. So ayan, makikita nyo naman sa malapitan na okay naman yung paa nya. So isa-isahin ko yan mga boss hanggang dito sa ano, hanggang sa makita natin. May nakita naman tayo dito, may kinalawang ito lang. Tapos may mga piyesang kulang o aayusin yung ano. So isa-isahin ko na lang yan mamaya. Yan. Yung nilagay kasi dito, tama naman, 750 ohms naman kasi yan. So meron naman akong pamalit niya na mahaba ang paa. Kinapos na siguro sa pato kaya doon na nilipat. Tapos itong mga piyesa na ano, yan, double check na lang natin yan. Ayusin na lang natin yung hinang, baka hindi nakakapit ng maayos. Yan, siguro yun ang gagawin na lang natin dito. Yung hinang at saka itong terminal na to. Ayan. Babalik natin yung ano, capacitor at saka relay. Then tatanggalin natin tong jumper, ayusin din natin tong hinang. Yun siguro muna ang gagawin ko. So update ko na lang kayo mga boss. Ayan mga boss, tika lang, salamin. Habang ginagawa ko to, inaayos natin yung mga hinang, pinakakalas ko to, dinoble check natin baka may naputol nga, nilagyan na lang natin. Then yung mga resolder dito, inayos natin. Ayan yung mga bago na yan. Dinoble check natin. So aware naman ako na nung napunta sa akin to, alam ko may nag-attempt na mag-repair nito kasi mapapansin nga natin sa board na kalas-kalas na yung wiring. Then ano, sa tingin ko ang gumawa nito, nagka-problema ng una, hindi niya napatino yung isang channel to. Ito yung ano, base lang sa aking theory. May theory ako na sinubukang i-repair tong isang channel, hindi napatino. Alam nyo kung bakit? Habang inaayos ko tong mga transistor, napansin ko tong ilaw kasi natin sa lubong sa camera. Napansin ko kasi to, ito turo ko na lang ha. Ayan. Ito i-zoom nga natin kasi kung ilapit natin ano. Please luminaw ka. So pagpasensya nyo na kasi ano, itong connection na to, magkasama to, dapat ganito yan, connected yan. So ang ginawa, akala siguro nung naunang tumingin, nag-short,
kaya kinat niya dito. Kinat niya. Mapapansin nyo, mayroon na siyang pasensya na kayo sa kamay ko kasi ayan o. Pinilit niyang ikat dito ito kasi nagkadikit eh. Kumbaga, mag-iisip ka nga, bakit nga naman short yung dalawang terminal ng transistor? Yan. Magkadikit, diba? Pero kung kukopyahin nyo dito sa kabila, pag-aaralan nyo lang circuit, ayan o. O, magkasama lang siya. So, ang ginawa ni Manong, o kung sino man nag-check nun, kinat niya dito. So, kinat niya dito, ano tira, itong dalawang base ng transistor. So, base to base. Ano nangyari dun? Yan, kinat niya dito. Parang ganito. Saan na ba tayo? Ayan. So, gagawin natin dyan mga boss ay i-jumper natin yan dyan para connected pa rin siya hanggang sa magpapalit lang ako ng isang kinalawang, saka ayusin ko pa yung hinang, then ibabalik ko na yung mga capacitor, then isalpak na natin yon. Ay, may wiring pa pala doon, kailangan ko pa nang magpalit ng wiring, yung para dito at saka dito pala yung yung so far pala, tiningnan ko to, in-examine ko isa-isa, wala namang kinalawang. So maglalagay tayo ng terminal, asa na ba? Hindi dito. Sana yun, ayun na, loko na. Ito, tsaka ito, yung kasi kulang ng wiring yan papunta doon. Yun lang mga boss, wala naman tayo mapapalitan dito kinalawang na resistor, transistor, capacitor. Maglalagay lang tayo ng dalawang resistor pala yan, yung tinanggal natin. Yan, kabilaan. Then itong jumper. So far, yan sinasabi ko sa laging vlog ko, yung mga naunang model kasi ng Sakura 733, although sinabi naman natin dun sa vlog, pinakita natin na yung board na to maraming gumagamit, iba-ibang brand, katulad nung nasa video natin, DB Audio at saka Kevlar. Pero yung Sakura 733 na dati pa, base sa experience ko, madalang talaga kinakalawang yung pyesa. Kumbaga yung nagamit ng mga component dito, mga pyesa, magaganda yung quality, hindi siya kinakalawang, at saka copper pa yung mga paa niya. Yung mga paa niyan copper pa. So ngayon yung mga resistor kasi natin na replacement ngayon ay puro na may halo ng lata o bakal, kaya pag dinikit mo sa magnet dumidikit. Ayan mga boss, tika lang, ituloy ko muna. Okay, tuloy tayo dito, ang daming sideline dito. So nagpalit tayo dito ng mga connector, pati itong wire. Ayan, nakakuha tayo ng galing sa TV, sa CRT TV na wire to, medyo makapal at mataba. Pati yung yung isa pang wire dito, yung papunta na dito sa amp. Kasi kung mapapansin niyo doon sa nakahinang na lang dati yan. So nakakuha tayo sa isang amplifier din may mga extra pa ako dito. Ayan. Din ito, bago na yan yung mga connector dyan na iba, ito. So marami kasi tayo ditong stock na bago. Ang ging problema lang yung crimping tool na wala pa tayong budget, kaya huli yun. So i-assemble ko na muna to doon mga boss, house testing tayo. Mga boss, so kinabit na natin itong tsaka cord. Wala itong kasamang cord, kaya nag-provide muna ako ng cord. Syempre medyo tayo hindi natin alam yung sitwasyon doon. Nakadaan tayo ng test valve. Mahirap na mga boss, hindi natin kabisado hindi natin alam kung anong mangyayari. Maganda na yung safety first tayo. Mamaya baka may problema doon yung So ano bang goal natin sa ngayon muna? Mapapower natin. Kasi hindi na natin to tinisting. Gawa ng may problema na nga. Goal natin, may power, din mag-switch yung relay. Umandar din yung pan. Yan. Try na nating i-on. Kailangan umilaw to. Ayun, nawala na yung ilaw sa valve. Yung relay. Ayun, nag-switch yung relay. Tika lang, ilagay ko muna sa stand tong camera natin. Tabi tayo ng speaker mga boss. Yan. Walang ano ba to? Yan. Tabi tayo ng speaker. Para hindi na tayo humaba. Yan. Saan ba nakalagay yung naka-switch? Jack. Lagay tayo ng audio. Baba ko na to si test valve. Lagay tayo ng audio sa... hindi pa to
effector, naikabit ko na ba effector. Yan. So tingnan nga natin kung anong 23 pa lang, nasa ano yung non-copyright natin na music. Nasa, tika lang, napa-off pa yung volume. Okay, 37. Nasa 70 plus. Ito lang, na mga copyrighted kasi yung iba nitong ano, laman. Lipat ko muna. Yan, 76. Yan, ayan, 77. Try natin. Ano pala, nilagay ko lahat ng potentiometer sa gitna maliban sa dalawang volume. Okay, walang sounds. Walang sounds mga boss. Ayun. Ayun, meron. Ayos. Okay. Nawala. Oh, nawala. Yung ano ko, nawala. Uy. Maluwag na kasi itong mga ano. Pangit talaga pag ganito eh. Yan. Ilipat ko muna dito sa kabila. Di suksok lang to. Ano ba yun? Ba't hindi na ako gumagamit ng banana plug? Yan. So, okay naman yung sounds niya. So, tika lang. Palitin ko nga yung ano. Okay, pantay naman tunog. Try tayo mga adjust. Lipat nga tayo ng music. Ayan. Okay. 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 Oh, ano yun? Ano yun? Nagalaw ko. Nawala ata yung speaker. Masuksok lang kasi. Yung microphone. Hello. Okay, okay. Mic test. Hello, mic test. Mic test. Hello, hello. Ayan. So, ayos na mga boss. Check natin yung DC out nito para maka-sure tayo. Kasi remember, may ginawa tayong Kevlar. Maganda yung magpaka-sure tayo. Para walang ano. So, saan ko ba ikakabit tong ano? Dito na lang siguro. Yung ano, yung ano lang naman dyan sa DCO out. Okay, sa kabila 12. Sa kabila naman kamay ko na. Hindi makita. Ayan. Yung ilaw ko kasi nasa likod ko. Kaya ano eh. Yeah, 0.5. Okay. Yung ano naman sa resistor naman 11 sa kabila. Okay, 11. Okay, good. Perfect. So, ano mangyari dito? Tapos na. I-chat ko na yung may-ari. Then, mag-post tayo sa FB page. Yung vlog natin hanggang dito na lang siguro mga boss. At maraming salamat. God bless po sa ating lahat.